Iisa ang address, iisa ang auditor at iisa ang pamilya. Yan ang natuklasan ng inyong Billionaire News Channel sa 8 korporasyon na pag-aari umano ng pamilya Diskaya. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban. Siyam na korporasyon ang umano'y linked sa mga Diskaya. Ayon yan kay Pasig City Mayor Vico Soto. Ang siyam na kumpanyang ito nakakubra ng halos 31.6 billion pesos sa loob ng 3 taon o katumbas ng halos 6% para sa buong pondo ng bansa sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa SEC files na in-upload ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang mga korporasyong ito na bilyong piso mga kontrata tila iisa ng address. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na may mahigit 7 billion pesos worth of contracts matatagpuan sa 785 J. Pueblo Street, Barangay Bambang, Pasig City. Ang St. Timothy Construction Corporation na mahigit 7 billion pesos din ang nahawakang kontrata matatagpuan naman sa 793 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, muli sa Barangay Bambang, Pasig City. Ang mas maliliit na Diskaya-link companies naman tulad ng St. Gerard Construction, Amethyst Horizon Builders, Waymaker General Contractor at Elite General Contractor and Development Corporation, tila iisang building lang ang address sa 792 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, Barangay Bambang, Pasig City, katabi lang ng St. Timothy Construction. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga dokumentong ito, napag-alaman namin na tila iisa lang ang auditor ng lahat ng kumpanya na link sa mga Diskaya. Isang CPA lawyer na nagngangalang Conrado Conrad Briones. Sa pagsusuri pa ng aming team, napag-alaman namin na tila pinaghati-hatian lang ng mga Diskaya-link companies ang kanilang mga kontratang nakukuha sa Metro Manila, Ilocos Norte, Bulacan, Laguna at Oriental Mindoro. Ayon sa aming mga kinonsultang legal experts, posible itong mag-violate sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act sakaling mapatunayan na nagkaroon ng bid rigging. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magkakaroon ng isang congressional hearing sa September 2 bilang parte ng investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control project sa Bulacan. Ito ay matapos magalit ang Pangulo sa ilang palpak na proyekto, kabilang na ang isa na hawak ng mga Diskaya. We will be able to determine accountability on the first hearing alone, no, dito po sa ghost projects at kahit po doon sa dalawang substandard projects po sa Kalumpit, Bulacan. Kasi malinaw naman ho kung sino ho yung kontratista na involved po dito. Malinaw ho kung sino ho yung mga DPWH engineers at officials na involved po dito.